Mula nga ba sa Fire of Bones ang bonfire? Welcome back to my channel. Class, nakasubscribe na ba ang lahat? Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life at sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga bagay na halos siguradong makikita kapag may camping. Ang bonfire. Class, aminin ninyo, kapag may bonfire, automatic may gitara, may kantahan, may kwentuhan, may marshmallow. At may isang tropa na biglang magiging philosopher. Pero alam nyo ba na ayon sa maraming historians at linguists, ang salitang bonfire ay dating may kinalaman sa mga buto? Hindi chicken bones. Hindi spare ribs. Totoong buto. Paano naging konektado ang apoy sa mga buto? At bakit hanggang ngayon, ginagamit pa rin natin ang salitang bonfire? Alamin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Campfire Master 121. Maraming salamat sa suggestion mo at shoutout sa mga estudyante ko riyan sa Malabon. Class, bumalik tayo sa medieval England noong panahong wala pang LED lights, wala pang fireworks display, at wala pang portable speakers. Ang pinakamalaking atraksyon tuwing may pagtitipon ay isang napakalaking siga. Ginagamit ito para magbigay ng liwanag, magbigay ng init, at minsan bilang bahagi ng mga relihiyoso at pampamayan ng pagdiriwang. Pero saan nga ba nanggaling ang salitang bonfire? Isa sa pinakatinatanggap na paliwanag ng mga eksperto sa etimolohiya o pag-aaral ng pinagmulan ng mga salita ay nagmula ito sa lumang salitang Ingles na bonfire. Literal na apoy ng mga buto. Noong medieval Europe, may mga pagkakataong sinusunog ang mga buto ng mga hayop sa malalaking siga. Pero bakit naman nila iyong ginagawa? May ilang paliwanag ang mga historians. Una, pagkatapos ng malalaking handaan o katayan ng mga hayop, kailangang itapon ang napakaraming natitirang buto. Isa sa pinakamadaling paraan noon ay ang pagsusunog. Pangalawa, may paniniwala noon na ang pagsusunog ng mga buto ay makatutulong upang maiwasan ang pagkalat ng sakit sa mga alagang hayop. At pangatlo, ginagamit din ang malalaking siga sa ilang ritual at pagdiriwang sa iba't ibang bahagi ng Europa. Sa paglipas ng panahon, ang bonfire ay naging bonfire. Pero class, may maliit na paalala lang. Bagamat ito ang pinakatinatanggap na paliwanag ng karamihan sa mga dictionary at etymology experts, may ilan ding historians na nagsasabing maaaring mas komplikado pa ang pinagmulan ng salita. Ibig sabihin, malakas ang ebidensya. Pero gaya ng maraming salitang mahigit 700 taong gulang na may kaunting debate pa rin. Habang lumilipas ang panahon, nagbago rin ang gamit ng bonfire. Hindi na ito tungkol sa pagsusunog ng mga buto. Naging bahagi na ito ng maraming tradisyon. Sa Pilipinas, naging pamilyar ito sa atin noong panahon ng impluensiyang Amerikano, lalo na sa paglaganap ng camping at scouting activities. Hanggang ngayon, isa ang bonfire sa pinakaabangang bahagi ng maraming camp ng Boy Scouts of the Philippines at Girl Scouts of the Philippines. Sa modernong panahon, hindi na natin iniisip ang orihinal na kahulugan ng salitang bonfire. Kapag sinabi nating bonfire,
Malaking sigana agad ang pumapasok sa isip. Beach outing, camping, music festival, o simpleng kwentuhan kasama ang pamilya at kaibigan. Pero nakakatuwang isipin na ang salitang ginagamit natin ngayon ay maaaring nagsimula sa isang gawaing isinagawa mahigit 700 taon na ang nakalipas. Ipinapakita lamang nito kung paano nagbabago ang kahulugan ng mga salita habang nagbabago rin ang lipunan. Recap class! Ang salitang bonfire ay pinaniniwalaang nagmula sa lumang salitang Ingles na bonfire. Dahil sa kaugalian noong medieval Europe na magsunog ng mga buto ng hayop sa malalaking siga. Habang lumipas ang panahon, nagbago ang gamit nito. Naging bahagi ito ng mga festival, pagdiriwang, at kalaunan ay ng camping at scouting activities sa iba't ibang bansa. Sa Pilipinas naman, naging pamilyar ang bonfire sa pamamagitan ng scouting movement at outdoor camping, kung saan nagsisilbi itong sentro ng kantahan, kwentuhan at samahan. Ang dating literal, nagiging simboliko. Ang dating simpleng gawain, nagiging tradisyon. At ang dating bonfire, ngayon ay bonfire na lang ang tawag natin. Kaya kung dati, ang bonfire ay maaring may kaugnayan sa pagsusunog ng mga buto. Ngayon, mas kilala na natin ito bilang simbolo ng pagkakaibigan, alaala at pagsasama-sama ng mga tao. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At tandaan ninyo, class, hindi lahat ng apoy ay para manira. May mga apoy ding nagbibigay liwanag, nagpapainit, at nagsisilbing dahilan para magsama-sama ang mga tao sa iisang bilog. Kaya sa susunod na makakita kayo ng bonfire, hindi lang siga ang makikita ninyo. Makikita rin ninyo ang isang salitang mahigit 700 taon nang nag-aapoy sa kasaysayan.